technical difficulty with technical problems with our media. Oh, nana di ay. Ang diri mo'y nawala. 1 Corinthians chapter 15, verses 12 down to verse number 20. Our message tonight is we will be talking about the resurrection of Jesus Christ. This is the most important doctrine because the resurrection of Jesus Christ is the reason why Paul's life was changed. When Paul realized that Jesus Christ is alive, it all changed. And when we realized si Kristo dili patay nga Dios, mausab ang atong pangalan tong buhi nga Dios. 1 Corinthians 15 verses number 12. If you are there, say amen. Verse number 12, let's read together until we reach verse number 20. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung walay pagkabanhaw. Verse number 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. I want to speak tonight on a message entitled, Is Christ Really Risen? Is Christ really risen? We're going to discover 4 things tonight that proves that the resurrection of Jesus Christ is true. The certainty of His resurrection. Wala nag-hallucinate ang mga disciples. O sa'yo kay kita mag-hallucinate rabata ning mga matyan bitaw ta. Din ito naay mo kalit daw. Nakoy may istorya nga namatyan daw siya apo. Then pagkahuman naglingkod daw siya din. Murag iyang apo daw ning kalit lang daw og hunghong niya nga okay ra ko. Siya ako gitong apo, pastor. Nagkwanto siya. Wala na. Kaya ang taong mamatay, anigpiyong niya din langit na kung luwas na siya. Amen? Imo tong utot, no? Utot to nimo kay gipanuhot ka paggabi. We have some hallucinations. Sometimes kana magsigitagkwan sa mga tao, murag ang unahuna na to, murag siya naara diha na ba? Muliok lang gamay ang lamisa, ay tuwa na to si lolo na to. Muliok lang gamay ang baso, ay si lula na to, nagparamdam. No. Mga kaigsunan, the disciples were not hallucinating because Jesus Christ truly rose up from the dead. Tinuod nga nabanaw si Kristo. And that's what we stand and that's what we believe because it is from the Word of God. Father God in heaven, salamat sa imong kaayo. Thank you, Lord, sa kadaugan sa service today. Thank you sa mga pagpasalamat, sa mga katawhan nimo, sa mga verses that we have heard. And thank you, Lord, sa choir, sa special number. Thank you, Lord, for the people nga nagpaluyo sa church. Thank you kayo, Ginoong Dios, sa ilang mga kinabuhi. O ako nagpasalamat nga doon yung mga tao nga imong gibutang din sa iglesia aron ang imong iglesia makapadayon. Thank you for using me. Thank you for using us. And Lord, tonight as we come again and preach your word, I pray that the Holy Spirit would take control everything, my mouth, my heart, my mind, and as well as the people nga maminos imong pulong. I pray for them that they will truly understand this doctrine, the message, the teaching of the resurrection. And salamat, Lord, sa imong saad ug mo ni among paglaom nga among hawiran tungod kay Lord kini imong gitudlo kanamo. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated, please. We see the purpose of our Lord Jesus Christ in our text tonight. Atong masabtan unsa ka importante ang pagkabanhaw because this resurrection, the purpose of the resurrection is to validate and ascertain the salvation that we have in Jesus
Christ. Muna importante ang pagkabanhaw, niingon sa Apostle Paul, kung wala pa'y pagkabanhaw, then ye are yet in your sins. Kung wala pa'y pagkabanhaw, kawang ang pagpangalagad sa Ginoo. Kawang ang paghatag, ang Dios man di ay, patay man di ay. Kawang ang pagpangalagad, ang Dios nga gialagaran, patay man di ay. Dili tinuod ang kaluwasan, kay ang Dios nga nagsaad og kaluwasan mismo, wa mga isa na luwas sa kamatayon, namatay man di gihapon siya. Pero salamat nga si Kristo nabanhaw siya. And so tonight, we're going to look into the four things that proves that Christ really, or Christ indeed, rose up from the dead. Number one, first of all, we must look or consider first the glorified body of Jesus Christ. The glorified body of Jesus Christ. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verse number 20, and I want you to look at your Bible because we're going to talk about why is it that Christ was described with such words like this. Verse number 20, ningon ng pulong sa Ginoo, but now is Christ risen from the dead. Look at this. And become the first fruits. The first fruits of them that slept. Again, notice that phrase, that Jesus Christ become the first fruits of them that slept. Though there were many of the people whom He raised up from the dead for His resurrection, na ani mga nauna nga iyang gipangbanhaw, gikan sa lubnganan, gikan sa kamatayon, Christ raised them up out of the grave before He rose up from the dead. Una pa ni sila nga gibanhaw ni Kristo, pero ingon ang Bible, niingon si Apostle Paul in verse number 20, that Jesus Christ became the first fruits of them that slept. Kinsa ang una nga mga gipangbanhaw ni Jesus Christ? We have Lazarus, the brother of Mary and Martha. We have the daughter of Jairus. Katong 12 years old nga anak ni Jairus, gibanhaw ni Jesus Christ. Katong anak sa widow sa usa ka balo ngadto sa lugar nga gitawag og Nain, gibanhaw sila ni Jesus Christ. But why is it that Jesus Christ was called by God as the one or the first fruits of them that slept? You know why? Because Jesus Christ is the first person who rise up from the dead with an immortal, with an incorruptible, with a spiritual, and a glorified body. Kato silang Lazarus, pagbanhaw nila, nangamatay rato sila. Kay gibanhaw sila sa Ginoo, but they don't have yet a glorified body. Motong namatay siya. Ang daughter ni Jairus, gibanhaw, pero namatay siya because she did not have yet a glorified body. But when Christ rose up from the dead, mo ni ang dako nga panalangin tungod kay si Kristo na banhaw og wala na siya, namatay pa pag-usap. He had an immortal, incorruptible, spiritual, and glorified body. Muna nga niingon ng Bible, He is the first fruits of them that slept, because one day, ikaw ug ako mabanhaw sad ta ug natay lawas usama ni Jesus Christ. We will have, or we shall rise from the dead with a glorified body, just like our Lord Jesus Christ. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 57, same text, 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to verse number 57, ingon ang pulong sa Ginoo, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. And the word sleep there is kamatayon. But we shall all be changed. Usbunta sa Ginoo. How? Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound. And this is what we call the rapture of the believers. And the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. And this glorified body, pagkaanindot mga kaigsunan, sa saad sa Ginoo, nga sa ning kitabanhawon taniya, this glorified body, just like the body of Christ, is a body that is free from sin. This is a body that is free from corruption and free from limitation. Yes, mga kaigsunan, we strive and we pray, Lord, iiway mi sa sala tungod kay kaning lawas nga naa nato, mga kaigsunan. You would be frustrated because makahuna-huna ka, nganuman nga makabuhat mo kog ingon ani, nganuman nga makahuna-huna man kog buhat og sala. Why? Because our body is sinful. This body that we have, ang unod na to, ganahan nig sala. Munang salamat nga dunay balaang espiritu nga nag-ingon, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Munang anigbalik ni Jesus Christ, usbon sa Ginoo ang atong lawas. And this, we will have a glorified body. Wala na'y corruption, dili na ta magsakit, lawas nga dili na makasala, lawas nga wala na'y buhaton nga di makapahimaya sa Ginoo, wala na'y diabetes, wala na'y high blood, wala na'y sakit sa tuhod, wala na'y arthritis, wala na'y rheuma, wala na'y memory loss, wala na. We have a glorified body. This body, we have a glimpse of this body when Christ rose up from the dead. The Bible tells us in John chapter 20, verses 19 to 20, sa dihang nagtapok ang mga disciples at the first day of the week when Christ rose up from the dead. Ingon ang Bible, gisirad-an ang mga portahan, the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Then came Jesus and stood in the midst and saith unto them, peace be unto you. And when he said, he showed unto them his hands and his sides. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Gisirad-an ang portahan, gisirad-an ang mga bintana, ahaman ning agi si Kristo. Listen, ang glorified body, lawas nga walay limitasyon. Philippians chapter 3 verses 20 to 21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change. What kind of body do we have right now? Who shall change our vile. And what is vile? Hugaw. Vile body. That it may be fashioned like unto His. Are you still there? Unto His glorious body, according to the working whereby He is able to subdue all things unto Himself. Muna nga, samtang napataning kalibutan na, hala, exercise, jogging, pugong sa arthritis, pugong sa pagtaas og sugar. Brother Efreno, pugong, diri, ay kalimot sa maintenance. Daghan kitag mga pangbuhaton, mga ritual na to ani kabuntag. Ani buntag, mainom kog inini tubig, bago mo kaon, apay 10 minutes before mo kaon, mga ritual. Kuyaw kita mga relihiyon ba, no? Daghan kita pangbuhaton, ani dapat ani guman na to kaon, ayaw daw og inom dayog tubig, dapat 30 minutes, dapat ani guman nimo kaon, ayaw glingkod kay mo dako imong tiyan, nay uban sige tindog dako ra gyapon tiyan.
Because we are living in this vile body and we see Christians failing in their Christian life. Hello? Na yung mga Kristohanon nga masipyat, natin mga kauban sa church nga makasala, na yung mga kauban sa church nga makabuhat og dili maayo, and not only them, but we ourselves, daghang mga panahon nga nasipyat ta, daghang mga panahon nga nakabuhat ng mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. Why? Because this body is vile. Munang angay na to ning isurrender sa Ginoo. Ug mangayo taggiya sa balaang espiritu nga maglakaw ta diha niya, kay kung church kung ato ning patuyangan ang atong unod, daghan kining buhaton nga di malipay ang Ginoo nato. The glorified body of Christ. Tinuod nga nabanhaw si Kristo kay ang iyang lawas nga himaya nakita sa iyahang mga tinun-an. One day we will be having also this kind of body. Amen? We will also have this glorified body. Number 1, the glorified body of Christ. Number 2, the grave of Christ. Ang lubnganan ni Kristo. One of the undeniable evidence of Christ's resurrection is the empty tomb. The tomb of Christ is empty. The tomb of Christ is empty. Ingon ang Bible in Matthew chapter 28 verses 6 and 7. He is not here. He is not here. He is not here. He is not here. For He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. Ingon ang angel, wala siya dinhi, nabanhaw siya. Ali, tanawan ninyo, asa sa naghigda. Wala kay makitaan nga lawas. Wala kay makitaan nga bukog. Why? Ang lubnganan ni Kristo, why sulod? Kay siya nabanhaw siya. The Bible says in verse number 7, and go quickly and tell His disciples that He is risen from the dead, and behold, He goeth before you into Galilee. There shall ye see Him. Lo, I have told you. If Christ indeed was not risen, kung si Kristo wala nabanhaw, why would they bribe the soldiers nga nagbantay sa lubnganan ni Kristo nganong ila mang bayaran og dako nga kwarta? Matthew chapter 28 verses 11 to 15. Look at your Bible. Matthew 28, 11 to 15. Katong mga nagbantay, ingon man gud mga pari nga giingnan niya si Pilato kanang atong bantayan kay basin niya kawaton sa iyang mga tinun-an ang iyang mga ang lawas. So gisarad-an og bato nga dako. Dinaay mga nagbantay nga mga sundalo sa gawas sa lubnganan. Pagbanhaw ni Kristo early Sunday morning, there was that earthquake and thunder. Kay naog ang anghel og sa diyang pagnaog sa anghel, the Bible says in Matthew chapter 28 that those soldiers became like dead men. Mura silang nakuyapan. Sa ding nakit-an kisa gud di makuyapan, makakita kag anghel gikan sa langit unya dalugdog og kilat. Dapat ito'y kas ang nagbiyahe minisyonay gikan mi og Cebu unya puno fully book ang barko kay eleksyon ato nga time daghan king tao. So what may choice unya kinahanglan naa mi sa church, so ning biyahe mi gikan sa Cebu padulong og dapitan, hala agig dumagiti ning hawa ang barko alas 8 sa gabi, naabot mi og dapitan naabot mi og dipolog alas 12 na sa udto. Pero gutom na gyud kaay mi sa katanan, wa na gipangsapot naming duha, wa na isog, wa na tingganay. Wa gyud may laki ba sa gutom ta. Isog na kay ming duha, ang driver pagod sa baba, isog pagyud kayo. Puro mi isog tanan dato. Paglarga sa baobao, kusuga man gyud sa kilat gyud. Dito man gyud ang kilat sa murag naam gyud sa imong ibabaw nga duol kayo ba. Putol gud ang kahoy gud. Pastang kuyawan ako. Lord, napagyud taong kay tuyo na mo. Lord, gamay na lang katoy kulang. Maigo ito sa baobao. Na mga anang nga mga instances ba?
dalugdog manggani, mura nang gitag makuyaw-kuyawan. Unsa na lang kato sila, nakakita sila sa anghel, nakakita sila sa anghel nga ning naog gikan sa langit, mga kaigsuonan. And so they became as dead men. Sa diha nga nakita sila, ning dagan sila, og ning sumbong sila nilang Pilato, ning sumbong sila sa mga opisyales sa gobyerno, og niingon sila, mao ni among nakita, gibayran sila. Verse number 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave, look at the screen, young people, they gave large sum or large money unto the soldiers. Ilang gibribe ang mga sundalo og niingon ang mga pari. Verse 13, ingon ang pulong sa Ginoo, saying, say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this came to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money. Kay ang tao, mura mangyugnaw kwarta. Amen. Kay ang tao gusto mangyud og kwarta, ibaylo mangyud nato atong prinsipyo sa kwarta. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Motong naglisod ang mga disciples og wali nga si Kristo nabanhaw, kay ang fake news pas kaayo nga ning spread sa Jerusalem nga gikawat ang lawas ni Kristo. Anigwali nila, di na tinod. Namansahan na ang utok sa mga tao, di na tinod, baka ko na, gikawat na ninyo ang lawas, bot na inyong wali nga si Kristo na banhaw, bot na inyong wali nga si Kristo na banhaw sa patay, bot na inyong wali nga si Kristo mao ang manluluwas sa kalibutan. It's not true. Inyo rang gikawat ang iyang lawas, kay nganuman, ang mga sundalo gibayran og dako nga kwarta. So ang pangutana, kung wala tinud-anay nga nabanhaw, nganong dako man kay bayad? Hello? Kung si Kristo wala nabanhaw, nganong magpakamatay man ang mga apostoles sa pagwali sa pulong sa Ginoo? Nganong magpakamatay man sila nga di man day tinuod nga nabanhaw si Kristo? Nganong ihatag ba nila ang ilang kinabuhi? Nganong willing man sila mag-antos? Nganong willing man sila sakiton, i-torture, i-persecute these sufferings or suffering inhumane treatment, and even willing sila nga muhatag sa ilang kinabuhi para pagwali nga dunay Kristo nga makaluwas, kung dili man di ay tinuod na banhaw siya. That is why the grave of Christ is one of powerful evidence that Jesus Christ rise from the dead. The grave of Christ. Nag-away ang mga dagon, nag-away di sa Israel, ga-away, reading documentaries, watching documentaries of the tomb of Christ. Kay doon ay mga traditional, traditional nga location. Nga mo ni ang lubnganan ni Kristo. Dito ang mga turista, magtapok, daghan kaayo. Pero napoy mga tao nga nagtuo, nga diri daw nga side kay, naay garden, nakitaan din. Mao daw ni ang lubnganan ni Kristo. So nag-away sila. Mangyuday ang lubnganan ni Kristo. Bahala na mag-away sila. Ay nasig pangutana, asa lubnganan ni Kristo. Kay ang importante, wa siya sa lubnganan. Amen. Kay dito sa lubnganan, magtuon man po din, halok-halokan ang lubnganan. Naunsa man yung taon ta. Ang tuyo nga nabanaw siya, kay parang mutuota nga siya ang manuluwas. Halok-halokan naman hinon. Maluwas bago kag halok-halok, maayo bago nimong bun-e o tilap-tilap anang mga tao, mga tinuhuan sa mga tao. The grave of Christ is an evidence that Christ rose from the dead. Amen? Amen? Do you believe that Christ rose from the dead? Wow. Salamat sa Ginoo. Number 3, the gatherings with Christ.
Number one, we see the glorified body of Christ. Number two, we see the grave of Christ. Number three, we see the gatherings with Christ. And this is referring to those times where Jesus Christ spent time with His disciples. Now, muana ang Katoliko nga, kanang, sana ang ilang practices nila, ang kalag daw, magsuroy-suroy o 40 kaadlaw. Di ba naman ay celebration nga 40 dias, mga on dito sa Minterio, something like that? Amot lang, I'm not sure because I'm not a Catholic. I don't know. Ako lang nang madunggan. Basta kay, what they believe is that because Jesus Christ, tungod kay ang tao kuno daw, ang kalag magsuroy-suroy og 40 kaadlaw. Now, I want you to understand tonight that only Jesus Christ stayed for 40 days after His resurrection for one purpose and one reason, to strengthen His disciples by His resurrection. Meaning tonight, many people would say nga ang mga disciples nag-hallucinate lang because of their intense desire to see the Lord, but that's not true because they indeed have met Jesus Christ. They've indeed talked to Him and spent time with Him and even ate with the Lord Jesus Christ. Nga naman, because Christ intentionally human siya nga nabanhaw, Acts chapter 1, verse number 3, 40 days, so diri na gikuha ang ilahang belief, pero wrong ang belief. Kaya nga naman, si Kristo ra ang nabanhaw, nga nagpundo og 40 kaadlaw, kay para i-strengthen niya ang iyang disciples. Pero kitang mga Kristohanon, ang tao anig mamatay, dili na magsuroy-suroy atong kalag. Langit na ta diretso kung luwas ka. Impierno na ang tao kung dili siya luwas. For me, to be absent from the body, 2 Corinthians chapter 4, is to be present with the Lord. The rich man and Lazarus, pagkamatay nilang duha, wa naman nagsuroy-suroy ang kalag sa rich man. Wa naman nagsuroy-suroy ang kalag ni Lazarus. Diretso siyang gikuha dito sa Abraham's bosom. Diretso ang taong dato, gibutang dito sa impierno. Pero nga naman, nga si Kristo nagsuroy-suroy og 40 days, tungod kay iyang gilig-on ang iyang mga disciples. If you can still remember, nagkatibulag ang iyang mga tinunan because they thought that when Christ died, it's over. But it's not over. Because Christ, the purpose of His death and resurrection is for our salvation. So ningon ng Bible, Acts chapter 1, verse number 3, the Bible says, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen of them, how many days? 40 days. And speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So nagpakita siya, number 1, ni Mary Magdalene on the garden. Nagpakita siya ni Mary Magdalene sa diha nga ning adto sa salubnganan, ningon ang pulong sa Ginoo, gitagbo sila, pagkahuman, pag-abri nila, wala na ang bato, na abri na, wala na dito si Kristo sa lubnganan. Si Mary gahilak siya na lang usa na bilin, gahilak siya, kay nangita siya sa Ginoo. And then there was that one person there nga iyang nakitaan, o giingnan siya, woman, kinsay imong gipangita. O giingnan ni Mary Magdalene, ang tao nga naa dito, nga nakikstorya niya, giingnan niya nga, Sir, abi niya og gardener ba? Mo itigbantay dito sa lubnganan, sa mga garden nga nag-atiman dito. Sir, kung imong gikawat, sir, sulti ko, sir, aha nimo gibutang, sir. Pero wa siya kahibalo, nga si Jesus Christ dito iyang kaistorya. John chapter 20 verses 11 to 18. So let's read verse number 16. Ingon ng verse number 15 ingon ng Bible. That's verse 15 para makasave tag time. Jesus saith unto her, woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Abi niya, katumoy ng ngawat. Nabagoy kawatan nga motugan, ingon ng kanta. Nabagoy mangawat nga musture siya, ahan niya gibutang. So,
Abi niya gikawat ang lawas si Kristo, pero wala niya gikawat. Wala siya kahibalo nga si Kristo tong iyang gikaistorya. Verse 16, Jesus saith unto her, Mary. And she turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascended to my Father, and your Father, and to my God, and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that He had spoken these things unto her. Nagkig-fellowship for a short period of time si Jesus Christ with a woman named Mary Magdalene. The two disciples, next please, the two disciples, ang ikaduha nga fellowship ni Kristo or gatherings nga nagkimamat sila ni Kristo is referring to the two disciples on the road to Emmaus. Sa dayang nabanaw si Jesus Christ, ning baniog ang istorya sa Jerusalem nga si Kristo kuno nabanhaw kuno siya, og sila ang uban nga mga tinun-an dili sila motuo. Kinsa man gyud motuo, wa man gyud na nahitabo sukad-sukad sa kinabuhi nga naipatay nga nabanhaw. So they did not believe. And then they were talking together. But then Christ joined with them. Nagkiguyog si Kristo ngadto kanila. And then Jesus Christ explained to them, nga mao ni ang nahitabo, kinahanglan si Kristo magpakamatay. O paghuman kani, gipanagna na sa Old Testament by the prophets. And so, sa diha nga nagbulag-bulag na sila sa dalan, giing na nila tong tao nga ning sabay nila, kuyog na lang kanamo, manihapon ta. Gipugos nila, not knowingly nga si Kristo tong ilang kauban. And so gipugos nila ang tao og nagkig-uban sila ning uban si Kristo, kuyog nila pero wala sila kahibalo nga mao dito si Kristo. So here's what the Bible says. Luke chapter 24 verses 30 to 41, the Bible says, And it came to pass as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and brake and gave to them, and their eyes were opened and they knew him. Sa dahil nagkuyog sila sa road to Emmaus, wa sila nakaila, pero pag humanog pray ni Kristo, gipakita niya yung kaugalingon, kuyog nila. And here's what happened, and he vanished. Nawala o kalit. O baka to sila natok, ano? Kaon, ikaw kuno din mo, sulayi ganun yun, mawala ba? Nangaon mo, yun kalit lang kawala ba? Di ka ka matukan? Kalit lang siya kawala. And then they knew, nabanhaw si Kristo. Kay para makabalo sila nga ang ilang Diyos, dili patay nga Diyos, kundili buhi nga Diyos. Then the last thing is, Apostle Paul and other witnesses. Apostle Paul have seen the Lord personally in the road to Damascus. 1 Corinthians chapter 15, verses 4 to 8, the Bible says, And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Verse number 5, nakitan siya ni Peter. Then of the 12, verse number 6, after that he was seen. Look at this. Look at the number of above 500 brethren. There was an instance in the Bible na nagkikita si Kristo og 500 ka mga Kristohanon, of whom the greater part, ang mas majority aning 500 buhi pa. Ani nga time nga nagstorya sa Apostle Paul, but some are fallen asleep. Verse number 7, ingon ng Bible, and that he was seen of James, then of all the apostles. And last of all, verse number 8, he was seen of me also, as of one born out of due time. Og diri nakitaan si Jesus Christ mismo ang gasolwining ni Apostle Paul. On the road to Damascus, when he was about to arrest the believers there, Jesus Christ showed himself. And he heard a voice, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Og ningon si Apostle Paul, Who art thou, Lord? And Jesus said, I am Jesus, whom thou persecutest. And that was the beginning of the change na kinabuhi ni Paul. From Saul,
his name was changed into Paul. And Paul gave his life for God. Kay ang Dios nga iyang gialagaran, dili patay nga Dios. Buhi siya nga Dios. Number 4 and the last evidence that Christ indeed is risen. Number 1, glorified body. Are you excited for a glorified body? Ingon sila, unsa kay nawong na to ana pastor no, kung naa na tay glorified body. Na ingoy amigo so na ngayang people, ana to siya. Ako Jun, di pa ko pastor to. Ako Jun, kung mabanhaw na ko, kung naa na ko'y glorified body, wa joy imposible sa Ginoo. Hangyoon gid nako ang Ginoo nga parehaso niya akong naong ni Piolo Pascual. Ayaw ng Piolo kay bayo to. Glorified body. Number 2, we have the grave of Christ. The grave of Christ is empty. Why sulod? Then number 3, the gatherings with Christ. Those people who spend time, they gather together and spend time together with our Lord Jesus Christ is an evidence that He indeed rised up from the dead. And number 4 and the last is the going away of Jesus Christ. The going away of Christ. Here's what the Bible says. Many of them have seen. Look at this. This is very pagkanindot. Makaingon ka, every time mag-read ko ni anyone ako, how I wish nga na ako diha, no? Nga nakakita ka ba? Sa diyang nakikistorya sila ni Kristo, o niya si Kristo ning sakay og panganod o gisapwag siya o gidila siya dito sa kahitasan. Here's what the Bible says. Luke chapter 24, verses 50 to 51. Let's read together. Verse number 50, go. And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Verse 51, ingon ng Bible. And it came to pass, just imagine that what you are reading. While he blessed them, he was parted from them and carried them up into heaven. Can you imagine that? Another verse, Acts chapter 1. Operator, please. Acts chapter 1, verse number 9. Acts chapter 1, verse number 9. This is a more detailed one. Everybody read, go. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Can you imagine? Nga nagkikstorya siya. Acts chapter 1, verse number 8. Unsa gingon niya? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. So, hindi na niya ang mga tinunan. Pagsulwining mo, sultiin ninyo sila, nga ako'y manluluwas, o usa ka adlaw, mubalik ko. Doon ay tinuod nga kaluwasan. Din kalitlag sakay si Kristo sa panganod, din gikayap din siya dito sa langit. Mga kaigsunan, it is an evidence nga buhi si Jesus Christ. The going away of Christ. And tungod kay si Kristo, mga kaigsunan, ning kayab siya, ning adto siya sa langit, mga kaigsunan, because He is alive, one day He will come again, and in the clouds, we will meet the Lord in the air. The Bible says, and He will prove once and for all that He is the King of kings, and He is the Lord of lords. As I close my message tonight, tungod kay sigurado ang pagkabanhaw. In all these evidences, the glorified body of Christ, first evidence, ang iyang glorified body ngayong gipakita sa iyang mga tinunan. The second one is the grave, ang lubnganan nga way sulod. Number 3, ang mga gatherings ni Kristo kuyog sa mga tinunan, ebidensya nga nabanhaw siya. Ikaupat, ang iyang paghawa, gikan siya sa yuta, gisapwag siya sa panganod, gidala siya dito sa langit, is an evidence nga nabanhaw si Kristo. Tungod ni ining tanan, unsa man ang atong buhaton sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay sigurado man di ay ang pagkabanhaw. Kung motuo ka nga tinuod ang pagkabanhaw ni Kristo, say amen. Because it is certain that Christ indeed rose up from the dead, here are things that we must understand. Number 1, kay tinuod nga nabanhaw si Kristo. Number 1, ang atong kaluwasan sigurado. Our salvation is certain because the one who died on the cross is not an ordinary man. He is God, sent from God
to pay for our sins. O tungod kay siya na banhaw, tungod kay si Kristo na banhaw, tungod kay sa dunay kinabuhi, angayan siya nga tuhuan nato nga siya ang makahatag sa kinabuhing walay katapusan kay siya mismo na banhaw siya. Di gyud ta mo tuo. Ako giayo ko aning tambala. Unya ikaw wa ka gagamit ana nga tambal. No? Ako kani nga sabon na pampaputi gyud ni nga sabon. Mawala ang mga agit-it sa imong mga naong. Kadang mga kampat-kampat diha, kadang imong mga up-up, mga wala na tanan. Hasta imong naong mawala na. Ya may ka mo silstok ba ni ikaw mismo di ka mo gamit, dili ka tuho ano? Pero ang kaluwasan sigurado kasi Kristo na banhaw. This is what Apostle Paul said in 1 Corinthians 15, verse number 17. The Bible says, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Kaya kung wa pa nabanaw si Kristo ordinaryo ra gyud siya nga tao, sama ni mo nako. Pero kay nabanaw siya, tinuod nga siya ang manluluwas. The second thing is this, tungod kay sigurado ang pagkabanhaw. Paminaw mo, yes, naagit sa panahon sa itong kinabuhi. Mawad antag mga minahal sa kinabuhi. Yes, mahilak ta. Sakit. One of the things that is very painful, I think, mo ni ang pinakasakit sa tanang kasakit na to aning kalibutan. And I'm sure kitang tanan, kamo tanan, kitang tanan. Most of us have experienced this. Yeah. Usa sa mga pinakasakit nga bation sa tao aning kalibutan kanang mamatyan tag minahal sa kinabuhi. Sakit. Many lisod i-recover. Pero kitang Kristohanon, isilsil na to sa tong huna-huna nga tungod kay dunay pagkabanhaw, sigurado og padulungay na ang atong reunion kuyog sa mga kauban nato nga luwas. So because resurrection is certain, Brother Operator please, our reunion with believers is coming very soon. Usa ka adlaw, makita ay rata dito sa langit. Amen? Sigurado ba ka nga luwas ka? Makita ay ta dito sa langit. During SLC, Spiritual Leadership Conference in Manila, mga pilo niya ta, Lord willing, sunod, 2027, kung i-held ang Spiritual Leadership Conference, kung gusto mo mo-apil, hala, kuyog ta. There is a rumor nga mahuman ng, di ba na may gitrabaho tapad sa Cebu, kanang SMC side, na gitrabaho nga mura og convention center. Murag mo na, as Ives, no? SMX, di ba no? SMX convention, no? Kanadya, no? Di ba na? Unsa? CICC, kana nga part, na ay rumor nga, posible nga, diha na daw i-held sunod ang Spiritual Leadership Conference. And I will tell you, diha sa Spiritual Leadership Conference, di gyud mo magkita sa imong amigo nga Kristohanon kung di mo magsabot, aha mo gawas. Grabe, kadaghan kaay sa mga tao. Imagine, ani kagabi igod, maabot og 10,000 kabuok ang magtapok. 10,000. Partang daghan na kaayog mga tao. Unya, dagko kay mga portahan. Pila to ka portahan? Murag 7 ka portahan. SMX in the Mall of Asia. And listen to me. Ang mga churches all throughout the Philippines nga gustong mutabang sa music, padala og choir. Ang choir nila, Brother Warlito, ang choir sa SLC, mura og dugdagan kayo, no? Abot siguro tog mga 400 kabuk, no? Dili. Mga 300 to 400 ka mga singer sa choir. And orchestra, partang daghana. Kulang pa ni sa isa ka orchestra. Anig pasaka sa choir, aning tawag sa choir. Okay, mangantatag alawiton, I would like to ask the choir to please come. Anig linya, sugod na og kanta ang song leader. Saka na ang mga choir members. Nahuman na lang ang duha ka kanta. Wa pa na magsaka ang tanang choir. Sa kadaghan. And when the music starts, ang orkestra ay manindog imong mga balibo. Makaingon ka, kung nindot naman gani ni,
kung nindot naman gani akong pamati nga naa dinhi, unsa na lang kaha ang langit, no? Kung nindot ang pero akong kinlamia paminaw na nagtingog sa bayulin, nag-ana sa nagbit, nagkanta sa choir, makaingon kag pagkaanindot sa panangtapok sa mga luwas. Pero mas nindot pagod ang langit, kay dili maayo ang SLC, kaya mga tulog na gihapon. Nangatulog. And then magkitaay, daghan kikog mga nakitaan nga mga Kristohanon nga wala na ako makiti. Kasi Pastor John, nakakadiri, salamat. One of my dreams sa una pag yun na nga nag-Bible school ko, anak ko, maabot ra yun ang panahon nga maka-appeal yun ko ani nga time sa Spiritual Leadership Conference. Pagkanindot nga magdahig sa Ginoo, pagkanindot nga kuyog mo sa imong kauban nga luwas, mga kaigsuonan, because of resurrection, then sigurado ang reunion nato sa mga luwas. Amen? One day we will sit down and sit beside Pastor Nunoy. I cannot wait. I'm excited to meet my Father o sa kaadlaw dito sa langit. Every time nga maglingkod ko din sa lingkuranan and the choir begins to sing and the special number begins to sing, I cannot help but I can moingon ko sa kong kasing-kasing, may tagbuhi pa kong papa, oy, tapad ta na naminaw unta siya dinhi, makakita unta siya. I can't wait to tell him, Pang, salamat sa imong pag-start sa ministry. Pang, ako nga ning puli, gipadayo na mo ang ministry, gipadayo na mo ang pag-support sa mission. We have so many things to talk about. Og wala na'y alauna, wala na'y alas 5 dito, bahalag mga gisi atong mga bakba og inistorya, way kahumanan, kay naa na ta sa eternidad. Mura mamugwa na lipay, oy nga mo na ang atong kahimtang. Reunion with a believer. Listen to me, pina mo. Young people, listen to me. Although you don't like to hear this, but listen to me. One day your parents will die. Ay, pastor, dili ko. Ayaw. Sa kadlaw, mawala atong ginikanan. Usay mga wala ang atong mga pamilya. Atong mga bana, mawala. No? Mga asawa, mawala inyong bana. Mga bana, mga wala atong asawa. Atong mga anak. Pero ang paglaom nato, munang gitawag siya buhi nga paglaom ni Apostle Paul. Kay buhi si Jesus Christ. O usa ka adlaw magtapok tang tanan. Mura gyud nay comfort nga akong gihawiran when Pastor Nonor died. Kabalo ko nga dili ni ang last time nga makit-an ako siya. Kay usa ka adlaw I will see him face to face. Sigurado nga luwas ka. Amen? Sigurado ba sila nga wala lagi to kong katapad. Sigurado na imong katapad nga luwas na, ha? Sigurado nga luwas. Kaya ang tinuod nga luwas, mukuyog siya dito sa langit. Let's read that first. 1 Corinthians 15, verse number 18. The Bible says, then they, everybody go, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Number 3. Tungod kay nabanaw si Kristo, dili kawang ang atong pagpangalagad sa Dios. That's why 1 Corinthians chapter 15 verse 58 is the conclusion from verses number 1. Sa dihang i-explain ni Apostle Paul nga nabanhaw ang si Kristo. Ug niingon siya in verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. Ikaw ra na ang ganahon na nga muragwa lang, muragwa lang nato nga nag-serve ta sa Ginoo, muragwa lang nato nga nagwali ta, muragwa lang nato nga nagsong leader ta, muragwa lang nato nga naghatag ta, muragwa lang nato nga nagminister ta sa discipleship, muragwa lang nato nga naghatag ta gospel trust, muragwa lang nato nga nag-soul winning ta, muragwa lang nato nga nagpaluyuta sa mga activities sa church. No! Our labor is not in vain in the Lord. Munang samtang nahata diri sa kalibutan, let's labor for the Lord. Labor ta. Ano man, dili ni kawang.
dili ni gimmick kanang mag-serve ta sa Ginoo. Kung magwali ta diri pagpangalaga, so, dili ni yama-yama, uy, dili ni binuang, dili ni bugal-bugal, tininuod ni. Kay usa ka adlaw tigahan tag reward sa Ginoo. Our service is not in vain. Number 4 is His coming is certain. Because Christ rose up from the dead, sigurado nga mobalik siya. Ug mo ni ang giingon sa anghel in Acts chapter 1 verses 10 to 11, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye up, gazing up into heaven? This same Jesus, dili si Kibuloy, dili si Jesus Christ mo appear og lain nga dagway or lain nga pagkapersona. The same Jesus who died on the cross is the same Jesus who will return, which is taken up from you, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Sigurado ang pagbalik ni Jesus Christ. Number 5 and the last is this. Tungod kay sigurado ang pagkabanhaw, sigurado ang paghukom. Duha ka buk ang hukom sa Bible. Hukom sa mga unbeliever o hukom sa mga believers. Aning tao, aning mamatay, ang tao, itambog siya sa impierno kung iyang gibalibaran si Kristo ngayang Ginoong manluluwas. But when a person believes in Jesus Christ as the Lord and Savior, sigurado siya nga moadto sa langit. Sigurado nga moadto gyud sa langit. Dili na siya hukman sa silot. Pero ang judgment nga gisgutan nga duha ka book is called, number 1, the judgment seat of Christ. Ug mo na ang hukom sa Ginoo sa mga luwas. Ang Great White Throne Judgment, Revelation chapter 20, mo na ang hukom sa mga unbelievers. So wala tayo labot sa Great White Throne Judgment. Kanang Great White Throne Judgment, mo na ang hukom sa mga unbelievers kay gikan sa impierno, sa hell, dalon sila sa lake of fire. So gikan sa detention, ang hell is like a detention center. Ang lake of fire mo na ay final place of punishment sa mga unbelievers. I hope nakuha ninyo na. So again, ang Great White Throne, dili na atoa. Wa tay labot ana para rana sa mga unbelievers. Ang judgment seat of Christ, mauna ang hukom sa Ginoo para nato. Muna paminaw mo, kung makakita tag Kristohanon nga yabag, di yabag mo kanta, kana bang yabag o kinabuhi ba? Makita tag Kristohanon nga gahinanggaw sa iyang pagkakristohanon, yaga sa iyang pagkakristohanon, way klaro ang kinabuhi. Maski pagkadaghan na siyang nakadungog, kadaghan na siyang gipahimangnuan, kadaghan na nimo siyang gibadlong, pero gahi siyang ulo, ayaw lang og kaguol o kasakit o kahiubos. Kay naaray hukom natong tanan. Amen? Ayaw siya himo ang stumbling block nga di na inong ka magtarong kay siya wa nagtarong. Magtarong ta, dili kay nagtarong ang uban, magtarong ta kay tagsa-tagsa tang mga tubang sa Dios. Romans chapter 14, so then everyone shall give an account of himself to God. O diha sa judgment seat of Christ, ipakita tanang sikrito nato. Tanan nga mga binuang o tanan nga mga maayo nga gibuhat nato para sa Dios. Amen? Munang, diri palang daan sa kalibutan, magtarong na ta.
mangandam na ta sa adlaw sa paghukom, mag-faithful na ta sa Ginoo. Wa na'y panahon nga magbinuang ta, wa na'y panahon nga magpalayo ta sa Ginoo, wa na'y panahon nga atong yagayagaan ang atong manluluwas o ang mga butang nga langit nun, kay sigurado gyud ko walay ni isa diri kung tinuod mag gyud kang luwas, walay ni isa nga luwas nga ma-exempted sa hukom. Ug duhara ka buok ang reaksyon nato. Maulawan ta or malipay ta. Amen? So, because the judgment, because the resurrection is certain, then the judgment is. So tonight, I hope and pray nga imong ibutang sa imong kasing-kasing nga ang Dios nga atong gialagaran usa ka Dios nga buhi. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed. No one looking around, please. As the piano plays softly, this is now the time for an invitation.